visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me Babylon. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Everyone, welcome po sa inyong almost personal readings. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na this is a general reading. You may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lang, no? Take what's only yours, believe in the divine timing for whenever you see the video, no? The message is meant to find you. Ayan, magsimula na tayo. Sandali lang, nangangati lang ang aking tenga. For some reason, tanggalin ko na nga dahil makati siya. Kasi meron akong earpiece. Gusto kong marinig yung quality of voice ko rin. No? Gandang-ganda sa boses. Anyway, let's go back. The Page of Swords, the Eight of Pentacles, the Three of Cups. So, it felt like you agreed to work on a specific either task, relationship, friendship, whatever kind of ship pa ito, no? I feel like it has something to do also with a contract, no? It can be to work, no? It may relate to work, na parang, oh sige, magsasign na ako ng contract because I feel like this is important. Or if this is more of a relationship, nakikita ko dito na nakita ko naman yung effort ni person, no? And I feel like, oo na rin ako, papayag na rin ako. With the Three of Cups, kasi Three of Cups is a celebration. So it felt like the celebration here is not just holidays, yung mga nasa kalendaryo. It felt like this is a celebration that you and your person's going to make. So it could be monthsary, anniversary, one thing is for sure. It's either magiging official na doon sa mga sabihin nating ang tawag dyan, nasa situationship, sort of relationship. So magkakaroon na kayo ng committed relationship. Or from what I am seeing in here, so working on having a parang ile-level up na natin, no? So from from kayo magiging cohabitation, either magpo-propose or proposal magiging marriage, or from married to building a family or dadagdagan yung anak, no? There's an elevation in here. So from what I am seeing with the Three of Cups, kayo ang gagawa nito. So you're going to set up a date on this. Kasi nakikita mo nga yung effort ni person. Nakikita mo rin naman, no, na parang sasabihin mo, oo na ako. Hindi ko na rin patatagalin. May napatunayan na rin siya, no? So with the Nine of Cups, eto ba yung dahil at first meron ka mga apprehensions or sinasabi nating hindi siguro pag sang-ayon, no? Parang feeling natin ang off kasi parang there's something wrong with my person at first, but then again ngayon parang nasabi kong okay na pala, okay din pala, no? May realization dito na parang na-check-checkan the person yung mga ideal mo, no? It can be sinadya niya na baguhin yung sarili niya to fit into your standards. Wow, sana all, no? Ganun kanya kamahal. Parang meron itong mga pagkakataon na susubukan kong maging tao na karapat-dapat sa kanya.
Ayan. And nagawa naman. Pero why the Ten of Wands in here? So parang nahihirapan the Ten of Pentacles and the Fool card. Or nandito ka pa rin sa part na mahal ko siya. Parang aga ko nagsalita dito bigla akong pinasukan ng Ten of Wands. So parang sinasabi dito, okay naman when it comes to emotion, no? Okay naman yung emotion ko, okay naman kung titingnan ko lang yung puso ko at yung puso niya, we're okay. Pero nandito yata tayo sa situation na love doesn't keep or love won't keep us alive, no? Katulad nga dun sa kanta. Paano ba ito? Kasi parang nakakita tayo ng medyo hardships, no? Either kay person when it comes to financial, hindi naman sa pagmumukhang pera, no? Hindi ito yon. Hindi dito nasusukat yung mukha kang pera kaya kasi tinitignan mo yung finances niya. No, it's more of practicality. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na pagbilang nga po ng 1 kilong bigas, magfi-finger heart na lang ako kasi love ko naman siya. Walang gano'n, 'di ba? I mean, this is real life. So more of, yun nga, kung puso lang yung titingnan natin, wala naman akong problema. Mahal ko siya, mahal niya ako, no? Kaso iniisip ko, how about my future? Either parang feeling ko kasi since meron siyang hardship sa finances, hindi sa minamata din you're just looking on a different side of perspective. Ten of Pentacles kasi, so what if, no? Kung magkaroon kami ng anak, saan kami kukuha ng ganito, saan kami kukuha ng ganyan. Kasi buhay ang pinag-uusapan natin dito. Buhay na magiging anak niya, anak ko, buhay niya. So kung hindi niya nga kayang buhayin yung sarili niya, dadagdag pa ako. At magdadagdag pa kami. So it felt like parang maghihilahan kami, no, sa lusak. It's not just, hindi ko ginajudge agad-agad, no. Kaya nga tinitingnan ko, baka meron ka ditong naiisip din na option. Kasi when it comes to love, nandun naman. Pwede naman tayo magsimula ng, pwede naman tayo magsimula ng tutulungan. Wala namang problema doon. Kaso parang meron ditong off na parang sinasabing, wag muna tayong tumalon sa ganung sitwasyon or gamitin natin ang utak natin bago tayo gumawa ng kung ano-ano, no? Unahin muna natin, buhayin ang sarili natin. And then kapag okay na tayo, then we can jump off. Hindi naman yung unahin yung sarili natin, maghiwalay tayo. Siguro more of magtatrabaho din ako, or mag-aral ka, mag-aaral muna ako, tatapusin natin to. And then bago tayo, kasi parang nakikita natin, seryoso yung relasyon no? So kung seryoso na yung relasyon, parang yung foundation of emotion, ready na, pwede na. Pwede na mag-asawa. I mean, pwede na, no? Makakabuo na talaga ng family, emotional-wise, no? Kung emotional ng pag-uusapan. Pero when it comes to the matters of finances, dapat balanse yan Dapat balanse kasi if in case wala namang kinalaman yung bata, tapos ipapanganak dito sa mundo, tapos walang, 'di ba ang trabaho ng magulang is to provide a better future sa magiging anak niya, not the other way around. Pero hindi naman masama, no, na tumanaw din ng utang na loob yung mga anak actually. Pero I still believe that anak is not a retirement plan. So, parang mas maganda ang paglaki ng bata. The child should have parang may karapatang mag-aral, makapaglaro, no, maging bata. Magandang buhay, not to the extent na kailangan, mag-contractor kayo para makapagbigay ng magandang buhay. What I'm trying to say here is yung napapakain, nurturing, giving them the right education. Matanda na kayo, no? Matatalino yung mga viewers ko, you know what I mean,
no? Again, ang sinasabi ko dito, more of tinitingnan ko yung puwedeng ko as a person in this situation, tinitignan ko yung puwedeng maging future din nung aking magiging anak, or magiging pamilya namin. So, magdadahan-dahan ako or mag-iingat ako when it comes to siguro jumping off into a medyo risky na situation. Kampante naman ako na mahal kita, kampante ako na mahal mo rin ako. Let's settle on that first. Naniniwala akong hindi ka magloloko, gano'n din naman ako. I think na kailangan meron muna tayong baguhin on some aspect of our life, then we can continue this love, no? Yun ang nakikita kong situation nitong reading na ito. But let's check. This is your reading. Let's check the zodiac sign of the person. Pero bago po yan, kung kayo po ay nakaka-resonate sa buong reading na ito, let me know sa comment section. And kung meron po kayong mga personal na tanong, no, sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung name, number, QR code, amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted na po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. So let's check now the zodiac sign of your person. This can be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Gemini, Taurus. I'm seeing Pisces. I'm seeing Scorpio, Virgo, Aries, Leo, Cancer. This is your reading. Maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.